Welcome back sa ating channel. For today's video, pag-usapan natin itong mga functions ng CCTV na maaaring ikaw na CCTV operator, ikaw na may-ari ng CCTV, maaaring hindi mo pa alam. So, yan ang pag-uusapan natin sa video ito. So, maliban nga doon sa, alam naman natin, yung function ng CCTV is yung record. Mag-record ng video, mag-playback, live view, tapos yung ma-access siya sa cellphone. So, yan yung mga basic na functions ng CCTV. So, ayun nga, sabi ko nga, yung live na monitoring, nangyayari yan. Tapos yung video recording, yung pag-record ng video, yung playback, yung pag-review, tapos ito, remote viewing. So, mostly, halos naman lahat na ng CCTV ngayon ay remote na view na through cellphone or computer. Kahit sabihin na yung CCTV mo is nandito sa Pilipinas, nasa Mindanao, tapos ikaw na mag-view ay nasa Manila or nasa ibang bansa. Yes, maaari nagagawa na rin yun. Maaaring ma-view sa cellphone, sa tablet, pero kinakailangan ang CCTV mo mayroong internet. May internet ang CCTV mo, tapos yung cellphone mo is mayroon ding data or internet. So, depende sa lakas ng internet mo, mas malakas yung internet mo, mas mabilis ang viewing. Pero kung mas mataas yung megapixel ng camera mo, mas mataas ang kinakain din na data pagdating sa pag-view niyan online. Okay, so ano pa ba? Motion detection. So pagdating sa motion detection, maaari mong iset. So halimbawa ang device mo is yung may kasamang recorder, may kasamang DVR or NVR, maaari kang mag-set ng motion detection sa isang particular na camera. So halimbawa, ang isang area is wala naman siyang gaanong movement. So maaari mo siyang, ang purpose niyan is para makapag-save ka ng space. Kasi ang CCTV, hanggat gumagana ang CCTV, nagre-record tuloy-tuloy ang record niyan. So ang ginagawa is sineset ng motion detection. Ibig sabihin, magre-record lang siya kapag mayroon siyang ma-detect na motion. So kahit anong motion yan, may nalaglag na dahon, may dumaan na sasakyan, or may na-detect na pusa dumaan, kahit anong detection, kahit anong motion na ma-detect niya, i-record niya yon. So, kung halimbawa, isang opisina, hallway, pagkatapos wala namang gaanong dumadaan doon. So, kapag wala siyang detection, wala siyang record, mas makakasave ka ng malaki doon sa space ng iyong memory. Kasi hindi niya i-record yun. Mag-view niya, tapos maaari mo siyang iset. Halimbawa, ilang minuto or seconds ang magiging preset na doon sa record. Halimbawa, naka preset siya ng 30 seconds bago mag-activate ang kanyang motion detection if in case may ma-detect siya na motion. So, yun. Ang purpose ng motion detection is para makapag-save ng file. Tapos, ano pa ba? Night vision, infrared. Halos lahat naman ng camera ngayon is mayroon ng night vision or infrared. So ito yung kulay pula sa camera, yung sa bilog ng camera, mayroon siyang kulay pula. So yung umiilaw na yun na pula, yun ang yun ang infrared niya, or yun ang nagpapa-enhance ng image niya. Pagdating ng madilim, gabi na yung pinagkakabitan ng camera, gabi na, so madilim. So magpa-function na yung kanyang kulay pula na ilaw. Magpa-function yung kanyang infrared. Pero yung mga camera ngayon, may mga camera na ngayon na lumalabas na yung hindi na siya yung kulay pula. Hindi na siya kulay pula yung iba, di ba? Bilog yung mga luma natin na camera. Yung bilog nun is mayroong kulay pula na nagkukulay pula lang pagkagabi. Pero minsan kapag defective or marumi na yung kanyang sensor, kulay pula na rin siya kahit na maliwanag. So ang purpose nun is para pag mag-activate yung kanyang sensor, mag-iilaw yung kanyang infrared na yon, tapos yun ang tutulong para magkaroon ng viewing or maging maliwanag ang viewing niya kahit madilim. Pero hindi ibig sabihin na colored. So sa ngayon, may mga cameras na kayang mag-function or
yung tinatawag nila na full color. So kaya niya nang pa-functioning ang kaya niya nang gawing may kulay ang gabi. So magkakaroon ng kulay kahit na madilim yung area. Halimbawa, yung camera mo is naka-install sa yung camera mo is full color, naka-install sa isang lugar na pagdating ng time na madilim na, pag-activate ng kanyang night vision, imbis na dati kulay pula, hindi na siya kulay pula, para na siyang may flashlight. Kaya ang kuha niya, maliwanag. So, kagaya ngayon, gabi na, nakikita nyo ito. Colored siya, di ba? So, yan. Yan ang mangyayari sa camera nyo kapag naka-full colored ang inyong camera. So, paano malalaman yung full color na camera? Ito yung mga camera na may ilaw sa gabi na parang flashlight. So, ang kuha niyan is maliwanag. Pero ulit, may mga nagtatanong kasi kung gumagana ba ang camera, kung pag gumagana yung kulay pula sa camera is gumagana ba? So ulit, sa katanungan na yan, hindi natin masabi kung gumagana. Malalaman natin na gumagana ang isang camera pag makita natin sa monitor. So sa katanungan, kung nagre-record, ibang katanungan pa yan, kailangan ipaalam or tanungin natin yung mismong may-ari. Kung hindi mo pag-aari yung camera tapos gusto mong malaman, gawan mo ng kalukuhan para malaman mo kung gumagana yung camera nila. Gawan mo kalukuhan yung area nila o magpa-jebs ka ng aso dyan sa labas para pag i-review, kinumplain ka, o malalaman mo gumagana pala yung camera nila. Okay, ano pa sunod? Zoom, panning at saka tilting. So, ito, ang function na ito, yung pag-zoom ng camera, halos lahat na rin ng camera, maging yung luma man yan, is nazo-zoom. Nazo-zoom na yon yung mga sinauna. Pero pagdating sa panning at saka tilting, ito yung panning, yung gumaganyan, yung umiikot, ito yung tinatawag nila na 360. So, na-adjust ito, pero kinakailangan may operator. Or, maaaring mag-set ka or i-preset mo dun sa camera na magpa-function siya ng iikot ng ganito, sa loob ng 1 minuto, iikot ulit ng ganito, titingala, gaganyan-ganyan. Pero kung pagdating sa zoom, dati naman na yung mga camera, kahit hindi yung PTC ito yung mga bilog na malalaki na kagaya ng mga nasa MMDA, nasa daanan, nasa EDSA, yung mga ganyan. Pero hindi pa yan yung camera na kayang mag-trace ng plate number. Ibang klase pa ng camera yon. So, yung ganyan na klase ng camera, ang pinagkaiba niyan kaysa doon sa mga bullet or fixed, mas maiksi yung range niya. Mas maiksi yung range niya pagdating sa lawak, mas maiksi yan unlike doon sa naka-fix. Yung naka-fix lens kasi, mas malawak ang range noon kaysa sa kanya. Ang kagandahan lang doon sa PTZ na yon, itong panning, tilting at saka zoom, yung bilog na malalaki, ang kagandahan lang yan kung ang CCTV room or establishment, mayroong sariling CCTV operator, is kaya niyang mag-zoom. So halimbawa, siya na operator doon, mayroon siyang gustong i-search sa isang area. So let's say, sabihin natin, CCTV operator siya, EDSA corner ng, sabihin natin na Quezon Avenue. So pwede niyang i-zoom ang from Quezon Avenue kung kaya niyang makita yung Fisher Mall Quezon Avenue hanggang doon sa EDSA. Kung kaya niyang ma-zoom yun, pwede niyang i-zoom yun. Kung let's say, sabihin may sunog doon sa area malapit sa Fisher Mall, gusto niyang tingnan. So kaya niyang i-zoom yun. Kaya niyang i-zoom kung may operator. Kaya nga ang tanong, ang katanungan niya ng iba, bakit kapag ka-in-cap, napakaliwanag ng mga plaka, tapos pagdating ng may mga krimen, hindi. Kahit na ang purpose kasi ng in-cap is may mga special sila na camera to trace para lang sa plate number, para sa plate number recognition, na in which doon sa ibang camera is hindi niya pa kayang gawin. So yun lang yung kagandahan kay PTZ, na kaya niyang mag-zoom pero kinakailangan ng operator kasi hindi siya automatic na mag-zoom if in case may mga madidetect siya na sabihin natin ganyan, may sunog doon sa malayo or traffic doon sa malayo, may banggaan doon sa malayo. Hindi siya mag-auto zoom. Kailangan niya ng operator. Unless na lang kung ito yung mga bago na camera na gumagamit na ng AI, yung mga artificial intelligence, may mga ganyan na klaseng camera ngayon.
So, ano pa? Audio recording. Hindi lahat ng camera ay may audio recording. So, paano malaman? At tanungin mo yung may-ari. Hindi mo, i-chismis mo yung may-ari. Nasa harap ka ng camera, libakin mo ng libakin yung may-ari, imarites mo yung may-ari, tapos pag naalaman mo na, kinumpronta ka niya na kung ano yung pinagsasasabi mo, malalaman mo na may audio camera. Pero kung titingnan mo lang, maghuhula ka lang kung may audio ba to or wala, hindi mo malalaman yan. So, ang best option is tanungin mo yung may-ari, may audio ba ang camera na to? May mga camera na walang audio, may camera din na may audio. So, maaaring bullet type, yung mahahaba, maaari din yung dome type. So, hindi natin masabi kung yan ay may audio or wala hanggat hindi natin tanong sa may-ari. Tapos, kahit sabihin na may mga camera din na may audio na nakakalimutang i-enable ni installer. So, mayroong mga ganyang camera na may audio. Ano pa ba? So, ito, yung function ng audio, function ng PTZ, function ng AI, na magpa-function din yan dun sa online viewing. So, halimbawa, ang camera is PTZ. Ito yung bilog na umiikot, na nasuzoom. Maaari mo rin gawin yan dun sa cellphone, sa online viewing. Yung, halimbawa, ang PTZ mo or yung camera mo na umiikot, na 360 is nandito sa Manila, tapos ikaw nandun ka sa North Korea, pwede mong i-ano yan, kung may internet na doon. Pwede mong i-check yan, tapos pwede mong i-zoom, pwede mong i-PTZ, kaya lang, depende pa rin sa bagal ng internet. Tapos ano pa ba? Alert notification. So, kapag sinet up na installer yung CCTV nyo na mag-send ng alert or notifications, tapos sinet niya ng motion detection, ganyan. So, halimbawa, sinet niya ng ganyan, maaaring mag-send sa'yo. So, halimbawa, nandun ka sa malayo, tapos yung camera mo, may isa kang specific na camera na nakatutok sa vault. Nakatutok siya sa vault, tapos nandun ka sa malayo, binabantayan mo yung vault mo. Kung pwede mo ipaset doon sa installer na yung specific na camera na to, kailangan mag-a-alarm if in case may taong pupunta dyan. So, pwede yung ganyan, pagka yung vault mo, yung camera mo, nandun sa Mindanao, nandito ka sa Manila. Tapos, pag may ma-detect siya ng motion doon, magno-notify sa cellphone mo, tapos titingnan mo, ay, magnanakaw pala. Kinukuha na pala yung laman ng pera doon sa vault. So, maaari mong mag-set ng ganyan alarm, alerts, at saka notification. Tapos, pag dito pa isa pa dito sa alarm, halimbawa, motion detection. So, motion detection, yun nga yung sinasabi ko, ang isang area na gusto mong i-monitor kasi maaaring may mga bagay ka dyan na iniingatan. Or, saka ang kagandahan yan, pwede mong iset, hindi siya 24 hours. Halimbawa, yung area na yan, opisina, sabihin natin, opisina, cashier, room ng cashier, maaari mong iset na mag-a-alarm lang siya pagdating ng time na wala ng office. Pagdating ng araw, or 8 to 5, hindi siya mag-a-alarm. Mag-a-alarm na lang siya pagkaalanganing oras na wala na talagang taong gagalaw doon na masasabi mo na may hindi usual yung pagpunta niya doon sa area na yon. So, maaari mo ring iset yung ganyang alarm. So, ano pa ba dito sa notifications? Yung mga functions ng alarm, pag mag-error yung hard disk mo, mag-disconnect yung network, maaari mo rin iset yung mga AI na functions na if in case mag-trigger, magko-cause siya ng pag-trigger ng alarm. Maaaring ganyan. So, ano pa ba? Alert notification, AI function. AI function naman. Sa AI function, yun nga yung sinasabi ko kanina. Sa AI function, face recognition AI function. Maaaring mag-set ng camera, yung camera maaaring iset na if in case may isang tao na pupunta, once na namukhaan siya ng camera, automatic isi-save yung mukha niya. So, hindi mo na kailangan mag-search ng napakahabang mukha. Halimbawa, ang ipapa-review sa'yo or in and outs ng empleyado, titingnan mo na lang sa mga mukha.
Sir, pa-search patingin anong oras ako nag-in nung time na yon kasi hinahanap ni HR. So yan ang mostly na problem sa mga government offices, in and outs. Kaya ang ginawa ko, dalawang kliyente ko, ganun ang ginawa ko. Nakaset sila ng face recognition. If in case, pagpasok pa lang nila, mag-trace na yung mukha nila, hindi na nila kailangan humarap ng camera. Pagdaan nila doon sa area na yun ng may face recognition, automatic i-trace yung mukha nila. Tapos, ano yun, naka-function yun ng 24/7. Pag sinabing, halimbawa, cut off, tapos sasabihin, sir, pa-search ako ng, patingin ako kailan, anong oras ang info nung January 21. Tapos titingnan na lang ni OIC, nung security, titingnan na lang yung, yes, security. Kasi wala silang sariling CCTV operator. Titingnan na lang ni security doon sa AI function, i-search doon sa face yung mga nakasave na mukha nung January or nung date na yon. Tapos yung possible na time, ang ganitong pagmumukha na to pumasok or dumating ng ganitong oras. So, ganon. Tapos maliban pa doon sa face detection, mayroon pang AI function na face recognition. So halimbawa, mayroong blacklisted na tao. Mayroong magnanakaw, na namukhaan nyo na isi-save mo sa database yon. Once na nakasave na doon sa database ng iyong CCTV, once na nakasave na doon sa database, if in case dumating yung time na babalik siya doon, mag-trigger siya ng alarm. Tapos, ang alarm na yon, maaari ka pang mag-set ng alarm. So, papalitan mo yung tunog. Imbis na beeping lang, mag-alarm siya, magsasabi siya na, andito na naman yung magnanakaw. Tapos, pwede mong iset pa, gumising ka na, guard. Andito na yung magnanakaw. Binuhat na yung post mo. Pwede mong iset ng ganyan kung medyo asar ka na kasi 10 beses nang bumabalik yung magnanakaw, hindi pa nahuhuli hindi nyo pa nahuhuli yung magnanakaw na hindi nyo pa mamukhaan sa dami nyo dyan. So, pero may ginawa ako ng ganyan, yung mukha niya is, ganun nga yung ginawa ko, dinownload ko from other device kasi doon siya naka-record, tapos isinave ko dito sa recorder ko na mayroong face recognition. So, nabalitaan doon sa loob na yung mukha niya is nakasave na doon sa database. Tapos, may ganong AI function na ang CCTV na if in case ikaw na nakasave na yung mukha mo, pag pumasok ka sa mga susunod na araw, maaaring mag-alarm. Then if tumunog yung alarm, ma-alerto na yung guards na possible na ikaw ngayon na may bumalik yung magnanakaw. So yung ginawan ko ng ganyang setup, matagal na ulit hindi bumalik yung magnanakaw na yun. Kaya talagang duda ako dyan. Mayroong inside job doon sa area na yun na kapag may mga ganyang pangyayari tapos nag-upgrade ng system, hindi na bumabalik. So para bang may doon sa loob na nakakaalam doon sa mga ganyang function na huwag ka nang bumalik doon kasi nakasave na yung mukha mo. CCTV na o technology na ang mag-aano sa iyo. Technology na ang huhuli sa iyo, hindi na yung guards. Kaya kahit pumikit yung guard, pag pumasok ka, once na mag-alarm, automatic na titingnan, baka possible nga na ikaw ay suspect or may history ka na ginawa doon sa area na yon. So, ayan, ano pa ba? Face recognition ay function. Plate number recognition. So, ito naman ay doon sa mga kakalsadahan. So, maaaring si plate number recognition, niya yung plaka, i-recognize niya yung plaka mo, pagdaan mo, isi-save niya rin. Mayroon pang mga function yung AI na people counting, mayroong function din ng mag-trigger. So, itong function na to na mag-trigger ng line, nakalimutan ko yung pangalan ng function na yan ng AI. Pero ito ay kung paghihigpitan yung in-cap sa motorcycle lane.
So, dyan sa motorcycle lane na yan, di ba mayroong lane, dalawa, kabilaan. Maaari nilang gamitin yung function na yan ng AI. So, guguhit ay trigger, yes. Guguhit sila ng parang perimeter line na isasabay nila doon sa line ng motorcycle lane na once na may lumabas doon or pumasok doon tapos or lumabas doon sa isang hilera ng lane na yon na nilagay nila, parang maguguhit sila doon sa sa CCTV nila, guguhit sila doon, ipapantay nila sa lane na if in case may umano dito, may lumabas or automatic mag-trigger. So once na mag-trigger, kung paghihikitan nila at talagang magiging mukhang pera yung nagpapatupad ng incap na yan, maaari nilang bantayan na, uy, ito si ganito, lumabas ng line. So titingnan naman nila doon sa kanilang PTZ camera, yung camera na capable na mag-zoom in. Tapos, paabangan doon sa camera na capable ng plate number recognition. So yes, nai-integrate. Isa rin sa function ng AI yan. Mai-integrate yung ganyang ng camera kung gusto talaga nilang manghuli. Kung anong huliin. Kaya lang, gusto nilang manghuli pagkakapirahan, pagka mga ganyang krimen na pangyayari, ewan ko kung pinapafunction nila yan. Yung panghuli nila ng incap, hindi naman yan na tao ang hindi na yan na tao ang iniisa-isa kung sino. AI na rin ang ginagamit nila dyan. So, ayan, ano pa ba? Kung may katanungan kayo, maaari kayong magtanong. Baka mayroon akong mga hindi nabanggit dito sa CCTV functions na maaaring hindi mo pa alam. Ulit, kung may katanungan kayo, hanggang doon lang muna tayo. Kung may katanungan kayo, maaari kayong magtanong. Huwag lang mathematics.